Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumawi ang remittances mula sa overseas Filipinos noong Disyembre ng nakaraang taon upang magtala ng record high matapos ang 6-month low na naitala sa naunang buwan. Sa datos ng BSP, ang cash remittances o money transfers sa pamamagitan ng mga bangko o formal channels noong Disyembre ay nasa record 3.380 billion US dollars, tumaas mula sa 2.808 billion US dollars noong Nobyembre at sa 3.280 billion US dollars na naitala sa kaparehong buwan noong 2023. Year to date, ang cash remittances ay umakyat sa 34.493 billion US dollars, tumaas ng 3% mula sa 33.491 billion US dollars sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon pa sa BSP, ang Estados Unidos ang pinakamalaking source ng cash remittances na nasa 40.6%, sumusunod ang Singapore na may 7.2%, at Saudi Arabia na may 6.4%. Ang Japan ay mayroon namang 4.9%, United Kingdom na mayroong 4.7%, United Arab Emirates o UAE na may 4.4%, Canada na may 3.6%, Qatar na may 2.8%, Taiwan na may 2.7% at South Korea na mayroong 2.5%. Samantala, naitala ang personal remittances sa 3.733 billion US dollars, tumaas mula sa 3.121 billion US dollars noong Nobyembre at 3.625 billion US dollars noong Disyembre ng taong 2023. Ang full-year personal remittances ay pumalo naman sa 38.341 billion US dollars, tumaas ng 3% mula sa 37.210 billion US dollars noong taong 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ibinahagi ng Philippine Coffee Board o PCB na posibleng tumaas ang presyo ng kape sa bansa sa mga susunod na araw. Ito'y dahil sa kakulangan sa global supply at mas mataas na halaga ng nasabing produkto. Sinabi ni PCB President at Co-Chairperson Pasita Juan na maaaring sumirit ng humigit kumulang 20% ang presyo ng kape. Gayunpaman, binigyang diin niya na maaaring makinabang ang mga lokal na magsasaka sa pagtaas ng presyo ng kape kung makakagawa ang mga ito ng magandang kalidad ng beans. Batay sa tala ng PCB, halos dumoble sa 350 pesos mula sa dating 180 pesos kada kilo ang farm gate price ng Robusta, ang pinaka-pinoproduce na uri ng kape, habang ang commercial grade coffee ay pumalo sa 320 pesos kada kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, isinusulong naman ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang isang makabagong hakbang tungo sa pagiging smart port city sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Port of San Diego. Sa pagbisita ng mga opisyal ng Port of San Diego sa Subic, tinalakay nila ni SBMA Chairperson at Administrator Eduardo Jose Alinio ang mas malalim na ugnayan sa larangan ng maritime industry. Ayon kay SBMA Senior Deputy Administrator o SDA para sa Port Operations Ronnie Yambao, inimungkahi nila sa Port of San Diego na tuklasin ang iba't ibang aspekto ng artificial intelligence, automation, break bulk cargo handling and management, shore power connection, cruise ship terminal at market development at ship repair. Bilang tugon, inimbitahan ng mga opisyal ng Port of San Diego si Chairperson Alinio na bumisita sa kanilang daungan
upang mas mapalalim pa ang diskusyon para sa mga posibleng proyekto. Ayon sa Port of San Diego officials, marami ang pagkakatulad ng kanilang pantalan sa Subic Bay kaya't nais silang pagtibayin pa ang kasalukuyang ugnayan. Ang Port of San Diego ay isa sa nangungunang 30 container ship port sa Amerika na may taunang cargo volume na halos 3 milyong metriko tonelada. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.